Alam nyo, madalas nating marinig yung salitang ayuda, di ba? Lalo na kapag may krisis. Pero paano kung may mas epektibong paraan? Paano kung imbes na umasa sa pansamantalang tulong, ang focus ay nasa pagbibigay ng pangmatagalang trabaho? Yan yung malaking pagbabago sa diskarte ng Pilipinas na pag-uusapan natin. Isang busta, hindi sa awa, kundi sa kakayahan. Tara, simulan na natin. Oh, tingnan nyo muna tong numero na to. 74,564. Ano kaya to? Hindi to presyo ng bigas o kaya winning number sa loto. Pero para sa libu-libong pamilyang Pilipino, well, baka mas mahalaga pa to sa panalo sa loto. Ito ang numero ng pagbabago. Anong kwento sa likod niyan? Ayan, yun pala. Ang 74,564 ay hindi lang basta numero. Tao yan, pamilya. Isipin nyo, 74,564 na pamilya na hindi na kinailangang magabang sa cellphone, maghintay ng linggo-linggo para sa tawag na baka hindi na dumating. Sila yung mga umuwi galing sa job fair, may kontrata na sa kamay at may dalang good news sa pamilya. Iba yung pakiramdam nun, di ba? So dito na nga natin nakikita yung pag-shift ng pananaw, yung pagbabago ng direksyon, mula sa pag-asa sa tulong, papunta sa paglikha ng tunay na oportunidad. Kasi malinaw na malinaw ang pagkakaiba. Ang ayuda, para siyang band-aid, di ba? Pansamantalang lunas lang yan sa isang mas malalim na problema. Pero ang kabuhayan, aba, yan yung gamot, yan yung nagbibigay ng kakayahan para sa isang pangmatagalang solusyon. At dito na ngayon nakasentro ang buong estratehiya. Okay, so ang ganda ng konsepto. Pero paano to isinasagawa sa totoong buhay? Well, isa sa mga pinaka-powerful na paraan ay yung mga job fair. Dito na mismo nagtatagpo yung mga naghahanap ng trabaho at yung mga kumpanyang nanganganyangan ng tao. Direksyon na, walang paligoy-ligoy. At hindi biro ang naging resulta ha. Sa datos pa lang hanggang December 2025, halos 2,200 na job fairs ang naganap sa buong bansa. Grabe! At mahigit kalahating milyong Pilipino ang sumubok ng kanilang kapalaran. At naalala nyo yung numero kanina? Yung 74,564? Sila yon. Sila yung mga maswerteng natanggap on the spot. As in, umuwi silang may trabaho na. At alam nyo, may strategy rin sa likod nito. Hindi lang basta nag-job fair kahit saan. Tingnan nyo, for example, sa Calabarzon. Halos 56%, so higit sa kalahati ng mga aplikante doon natanggap agad. Mas mataas yan ng malaki kumpara sa national average. Anong ibig sabihin yan? Na kapag tinutok ang efforts sa mga lugar kung saan talaga mainit ang demand para sa workers, mas malaki ang epekto. So anong klaseng trabaho ba ang mga ito? Baka isipin nyo, mga komplikadong posisyon. Actually, hindi. Ito yung mga trabahong bumubuhay sa ekonomiya natin araw-araw. Mga production operator, service crew, mga cashier. Sila yung gulugod, yung backbone ng serbisyo at industriya. At higit sa lahat, ito yung mga trabahong nagbibigay ng agarang sahod para sa pamilya. At eto, napaka-importante nito. Hindi ito kayang gawin ng gobyerno ng mag-isa. Imposible. Mula pa lang noong 2023, mahigit 200,000 na on-the-spot hires ang naging posible dahil sa pakikipagtulungan sa mga pribadong kumpanya. Ito yung totoong bayanihan in action. Public-private partnership talaga ang susi sa tagumpay. Okay, ang ganda ng mga programa, di ba? Pero syempre, ang tanong ng lahat, saan galing ang pondo para dito? Paano to nasusustain? Dito na natin sisilipin yung mas malaking diskarte, yung investment sa kakayahan ng bawat Pilipino. Wow! 6.793 trillion pesos. Trillion na with a T. Napakalaking pera niyan. Yan ang pambansang budget para sa taong 2026. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong, saan mapupunta ang ganyang kalaking halaga? At heto na nga ang sagot. Kitang-kita dito na isang malaking tipak ng budget ay mapupunta sa tinatawag na human capital investment. Medyo technical pakinggan, pero simple lang ang ibig sabihin niyan. Puhunan sa tao. Pera para sa edukasyon, sa kalusugan at lalo na sa skills ng bawat Pilipino. Isa na yan sa mga pangunahing prioridad kasabay ng mga malalaking infrastructure projects. Para mas maging konkreto, tingnan nyo to. 19 billion pesos, diretso sa TESDA. At hindi lang yan basta-bastang budget. Yan ang pinakamalaking budget ng TESDA sa buong kasaysayan nila. Ang goal, sanayin ng ating mga manggagawa para sa mga trabahong in-demand ngayon at sa hinaharap, lalo na yung mga kailangan ng digital skills. Sa panig naman ng DSWD, napaka-practical ng approach nila. Ang ganda ng sistema.
Step 1, hahanapin nila yung mga pamilyang pinakanangangailangan. Step 2, bibigyan sila ng training. Pwedeng paggawa ng handicrafts, pagsasaka, kung ano man ang akma sa komunidad nila. And step 3, aalalayan silang magtayo ng sarili nilang maliliit na negosyo. 'Di ba, empowerment talaga in action. At ang pinakagusto ko rito, yung inclusivity, walang naiiwan. Ang tulong ay para sa lahat, mula sa halos 235,000 na benepisyaryo ng DSWD sa mga kontraktwal na empleyado ng gobyerno hanggang sa mga nangangailangan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Lahat binibigyan ng chance na umangat. So ayan na, nakita natin yung mga iba't ibang programa. Ngayon, i-zoom out natin ng konti. Paano ba nagdudugtong-dugtong ang lahat ng ito para buuin ang isang mas malaking kwento ng pag-unlad? Ipinapakita ng timeline na to yung momentum. Para siyang success story na unti-unting nabubuo, di ba? Nagsimula yung mga partnerships noong 2023. Pagdating ng huling bahagi ng 2024, boom! Umabot na sa 96.3% ang national employment rate. At dahil dyan, positibo ang pananaw na lalago ang ekonomiya natin ng 6.1% sa 2026. Nakikita nyo yung domino effect? At ito yung nagpapatibay sa ideya na ang lahat ng ating nakita, hindi ito tsamba o nagkataon lang. Bahagi pala ito ng isang mas malaki at pinag-isipang plano. Kaya pala yung hashtag na #Bagong Pilipinas, hindi lang siya basta slogan, isa siyang estratehiya. At kung may isang linya na magbubuod sa lahat ng pinag-usapan natin, ito na siguro yon. Ang pag-angat ay hindi manggagaling sa walang katapusang ayuda, kundi sa paglikha ng oportunidad. Hindi sa pag-asa sa iba, kundi sa pagbibigay ng kapangyarihan sa sarili. Ang lalim, pero napakatotoo. Kaya sa huli, ang formula pala ay simple lang. Nagsisimula lahat sa trabaho. Kapag may trabaho, nagiging matatag na kabuhayan. At kapag matatag ang kabuhayan ng bawat pamilya, doon nabubuo ang isang mas magandang kinabukasan. Kaya iiwan ko sa inyong ang tanong na ito. Ang paglipat ba mula sa simpleng tulong patungo sa pagbibigay kapangyarihan sa pamamagitan ng trabaho? Ito na nga ba ang tunay na daan para sa pag-unlad, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng anumang bansa? Ano sa tingin nyo?